nalagdaan ang Magna Carta of Women noong 2009, nagbukas ito sa mas maraming oportunidad para sa kababaihan tulad ng trabaho at kaukulang benepisyo. Sa katunayan, nasa ikawalong pwesto na ang Pilipinas sa buong mundo sa 2019 Global Gender Gap Report. Patuloy na pinaprotektahan ng pamahalaan ang karapatan naming mga kababaihan. May report si Stefano Severiano. 2 taon nang biyuda sa kanyang minamahal si Aling Ana. At bagamat malaking dagok ang pagkawalan ng kanyang asawa, pinagsasama-sama niya na lang ang perang nakukuha niya sa 4Ps, pensyon, pagiging barangay tanod at pag-aalaga ng bata para buhayin ang kanyang 6 na anak. Kahit naiwan kami nung ama nila, ang gusto ko lang po ay may taguyod at makapag-aral sila. Kahit mahirap yung buhay, kaya lahat po ginagawa ko para lang po mapag-aral sila. Basta nakikita ko po sila, malakas yung loob ko na kaya ko kahit wala yung asawa ko. Ang ganitong katatagan ni Ana sa gitna ng pagsubok ay layong bigyang buhay ng batas para sa lahat ng kababaihan. Partikular na Republic Act 9710 o Magna Carta of Women na 10 taon nang umiiral sa bansa. This is inspired by the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and this law is rooted in the fundamental belief that women are not second-class citizens. Ang kapangyarihan nito tuluyang nagbukas ng malalaking oportunidad upang labanan ang diskriminasyon at ipagdiwang ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian sa bansa. Ayon sa Global Gender Gap Report, 8 ang Pilipinas sa buong mundo at nangungunang bansa sa Asia na may pinakamaliit na gender gap. Ibig sabihin, ang kababaihan sa bansa ay nakararanas ng pantay na pagtrato, oportunidad at karapatan kumpara sa malayong gender balance ng mga lalaki at babae sa ibang bansa. Ilan sa mga patunay nito ay makikita sa Beijing Declaration and Platform for Action na nilatag ng Philippine Commission and Women. 90% ng mga barangay sa Pilipinas ay mayroong violence against women death na dahilan upang mapababa ang karahasan laban sa mga kababaihan. Mas malaking bahagi rin sa mga kawani ng career service ay mga babae. Habang sa bagong hanay na mababata sa Senado, halos umabot sa 50-50 ang bahagdan ng mga babae nanalo kumpara sa lalaki ngayong taon. Ang ganitong pagbabago sa estado sa pamamagitan ng batas nakakatulong upang maabot ay isa sa 2030 Sustainable Development Rules para sa mga kababaihan, bagay na hindi lang nararanasan ng mga nasa kapangyarihan kundi pati na rin ng mga nasa simpleng tahanan gaya ni Ana. Maganda naman po ang Magna Carta kasi po para sa akin yung karapatan nating mga babae naipupush ko kasi kahit pa babae tayo, kaya din natin. Stephen Sobriano para sa Bayan.